Block Radio. Okay, I'm so excited today because we're gonna meet some very interesting people. They're very familiar to me because they are my childhood buddies, and it's been a while since we've been together. Of course, we've been having our own journey, in our lives after our elementary and even high school days. And today we'll meet not just one, not two, three, four, five. We're gonna meet a couple of my friends here at the Block Radio of the Block Studio. So good day to all. And the last time that we were here, we interviewed some rock stars. And hopefully you've watched them, and then you've learned a lot from them, and hopefully also you were inspired by them. So without further ado, I would like to introduce to you our very first guest seated here at the Block Studio. To give you a quick background, graduating from elementary school, he's as he shared, we're not classmates during the lower grades, but then during the sixth grade, finally he became my classmate, and he ended up as one of the top 10s, right? Today he's a very successful, not just professional by profession. He's a nurse, but he's not just a nurse, he's a nursepreneur or something like that. And he's also an adventurer. He also loves nature adventure, and most people will envy his lifestyle actually. He's now based in California, USA. And then those who are following him will see that he'd been through a lot of adventures, places in the United States that most people will just, get envied because he'd already experienced all of these beautiful places. And who's this person that I'm referring to? I'm introducing to you Andy Buencamino. Say hi, pare. Thank you, Philip. Medyo mabigat yung president, rockstar yung interview before me. So, well, that's the good thing, pare. No? Gusto ko lang explain to sa mga audience natin. In the past episodes, ang rockstar kasi, hindi na kasi siya nalilimit, pare, sa rock musicians. Rockstars, dun sa episode natin, these are people who did well or who excelled in their own profession or field or career. So for example, ikaw yung pinakang astig sa buong Lupao Central School na janitor. To most people who graduated there, si Mang ganito, rockstar yan, grabe yan. So there's a new definition today of being a rockstar. Diba? Naalala nyo ba mga pare kung meron pa tayong janitor before sa Central? Mang Insyong, hindi ba? Parang ganyan. Oo. Siyempre, siya lang. Naalala natin, hindi ba? Mang Insyong, hindi ba? So, naintindihan ba natin na ang rockstars hindi lang ngayon limited sa musician. Yeah. Ang rockstar, if you excelled, at saka, ang rockstar kasi hindi magsasabi niyan yung sarili mo. No one will say na, rockstar ako. No. Usually, people around you who high esteem sa'yo, parang grabe respect sa'yo. Para sa akin, ang pinakang, for example, in your career, pare, in a hospital, there are many nurses there. Pero there are some patients na, no one took care of me better than this. For them, you're the rock star. Or, for example, by the way, to give you background, it's also great in shooting, di ba? So, shooting sa ganyan. So anyway, mas gusto natin na para at least mas makilala natin si Pare Andy. Para can you give some background, what had been your adventure in the United States for our televiewers? Ano ko lang. Doon sa profession namin sa nurse, we're not rockstar, but usually ang term sa amin is heroes without a cape. Yeah. Especially during yung pandemic, usually dun na coin yung term na yun eh. Yeah, instead of a cape and yung kung anong costume mo. Superhero. Yeah, and a superhero, we're just wearing a scrub without a cape. But to the eyes of our patient, those people that we really been helping without exaggerating, we really make a difference sa buhay nila. Because my specialty is I work in the emergency room. I've been an ER nurse for 22 years sa US. So I've been to I think 4 or 5 different ER. I've been to it's not a trauma hospital but comparable sa mga trauma hospital ng Pilipinas. So
for us, we're not rockstar, but ang usually tawag na sa amin is heroes without cape. Yeah. That's very nice. Yeah. So in terms of adventure naman, ang kasi it's a big transition from Philippines to the US yung buhay namin sa Pilipino. Kasi yung kinalakihan natin iba eh. Yeah. Pagdating mo doon, unang-una adjustment sa lifestyle. Yeah. Adjustment sa professional life mo. Kakasama na yon. So yung adventure na nabanggit mo, yun ang outlet para sa akin. Okay. Yeah, kasi yung hinahanap ko na like us na tayo mga small town, mga small town boy tayo eh. Yeah. Mga laking probinsya tayo eh. Mismo. So, then punta ka doon sa isang lugar na iba lahat, iba salita, ibang tao, ibang kulay nila, iba itsura nila. So, and then nahanap mo pa rin kinalakihan mo na malapit tayo sa nature. Paglabas mo ng bahay mo, pagtanaw mo, nakita mo na yung bundok. Nakita mo na lahat, pati even yung mga ilog na sariwang-sariwa, yung palayan na green na green. So, doon sa akin, yung adventure ko doon, it's more like outlet for me. And then yung parang nababalikan mo na rin yung kinalakihan mo na doon ka lumaki sa Pilipinas, nasa outdoor ka lagi. So, yun ang akin escape route. Yung mga adventure na yan. Yeah. But mostly yung adventure na ginagawa ko naman, it's more like hiking, exploring, yung mga yun. Then nahaluan na ng camping, off-roading. Road trips din, di ba? Long drives. Yeah, long drive usually with my families. Especially when mga bata pa yung mga anak ko. Yeah, you're also great pare sa nakita ko parang you're surrounded with many friends, So it's not easy to transmigrate to another place and then suddenly you have a set of friends like sa firing and sa adventure. Usually naging madali sa akin na makahanap ng kaibigan. Hindi lang sa work eh. Hindi lang yung mga work friends mo eh. But yung true yung mga interest sa hobbies mo. Doon ka talaga magkakaroon ng kaibigan. Shared interests, shared hobbies, o parang gano'n. Shared passion. Usually, mga long time friends ko, yung mga tennis friends ko. Okay. Mga shooting friends ko. Yeah. By the way, our kumpare Andy here is also a great tennis player. But hindi lang si pare Andy, mamaya you will get to also know some others here who are also great in tennis. Yeah, pare. And ngayon nga yung off-roading group naman. So yun yung mga naging circle of friends mo doon. Yeah. May gusto kong tulungin sa'yo, no? Kasi hindi kasi gano'n. I'm speaking kasi maski ako, hindi madali sa akin yun, ano? Kaya gusto ko sana baka may ma-share ka that you can also inspire other people. And ano yun? To find people na that you can build a relationship with yung sa mga common interest nga ganyan. Sino ba si Andy Buencamino? Bakit parang mas madali sa'yo magkaroon ng mga set of friends? Parang ganun. May secret ka ba? Ano bang huli mo ba? Paano ba yun? Can you explain? Paano ka nagkakaroon ng friends agad? Even in other country? I don't know. Pero yung mga friends ko talaga na naging good friends ko is yung mga taong nakita ko that I shared yung passion and interest ko. Yung mga good friends ko ngayon, sila yung naturuan kong never been shoot a gun before, na tinuruan ko paano pumutok. Okay. Na tinuruan ko how to do like competition shooting, na naging gun collector na rin. And then when I went to off-roading, mayroon akong mga friends na dati ng pioneer sa off-roading. But yung mga naging kaibigan ko talaga is yung mga, kumbaga na may nalaman sila or natuto sila kahit paano dun sa mga hobbies and interest ko. Na meron ako na-share sa kanila. I think that's make yung bonding even better. May pupulutin ako dun para sabi mo, mga naturuan mo. So, hindi in naman that way. Correct. Hindi naman naturuan. Kumbaga, na-share ko lang yung alam ko. It's up to them to pick it up or no. Oo. So, speaking of sharing, kasi siyempre, if there are people na, na parang naging ahead ka, mas nauna ka lang, and then you're sharing, di ba? Parang in a way, na mentor mo na rin, na model mo na rin, hindi ba? So, can you share something naman dito, no? Kasi even my other friends, our other friends here, siguro you might get interested also. Hindi naman mura mag-collect ng mga kino-collect mo, and then hindi rin mura yung mga adventures mo, hindi ba? So, paano mo nagawa yun? To those who are watching nitong podcast, malaki ba talagang kitaan sa professional nurse na na pwede ka talagang mag-spend ng paano bang and you can also speak in behalf of siguro other Filipinos na gaano nga ba nasusuportahan ng isang professional yung mga ganong klaseng extreme hobbies? If you're a registered nurse sa US,
I will not say na you'll earn more than other profession, but yung stability nung demand nung profession mo. Okay. Yeah. So lagi ka merong trabaho. And then meron din laging additional trabaho, which means you can pick up as many overtime as you want. So through overtime. Yeah. Through overtime, and of course yung rate na rin, because if you're licensed, if you have a bachelor and everything, of course you'll be like 3 times more than, or maybe like 3 or 4 times more than the minimum wage. And in terms naman of how can I afford yung mga ganong hobbies, I think it's a matter of trying to balance what your priorities. Okay. Kasi as a nurse, usually makita nyo na may mga dumating dito na mga nurse hindi lang sa US, mga nurse sa Canada or UK. Makita mo na may lifestyle nila. They're wearing all the expensive watches. They have like expensive jewelries, all signature clothes and brands. So I try to limit yung mga gastos na, which I think more desires, not more of the desires things. It's not my desire to own those mga expensive or luxury things, but I rather spend my hard-earned money dun sa mga hobbies and interest ko, which really give more happiness sa akin. Oo, parang ina-allocate mo instead of yung mga unnecessary dudats, parang dun na lang. Prioritization nung kinikita mo. Kasi hindi naman talaga unlimited na perang kinikita mo if you're a professional. It's not like a business na for 3 consecutive months or certain season na malaki talagang kita mo. At us, we're more like a fixed salary na alam mo kung magkano kikitain mo every month. Okay. So we're able to set a budget para dito at para sa household money mo. Siguro baka ibang professionals baka pwedeng magkaroon sila ng question na is it really enough pero ang ganda naman ng explanation mo. Pero to those who are watching na hindi nakakilala sa guest natin ngayon, our friend Andy here is also a heredero. Diba? Mga pare, diba? Ngayon ang question ko doon pare, kasi of course we also have a background. Maski naman magmana ka ng mga ganyan, if you don't know how to handle itong mga inherited na mga properties or what, mawawala din yan diba? Parang ganyan. Pero in your case pare, ilang percent doon ang nakatulong sa'yo to support your interest or hobby na galing dun sa professional career mo and doon sa mga extras mo, because of course one of your blessings you're part of the Buen Camino family ng Lupao, di ba? Parang ganyan. Ilan percentage doon? Meron ba talaga napapakinabangan sa sa Zero. Sige, explain lang para at least we can sige nga. So, ang sports and hobbies usually doon sa kinikita mo, syempre. Yeah, yung mga, kasi kung meron man ako na nakuha galing sa magulang ko o sa kung sino man pamilya namin, I think meron akong mas more like yung ang tawag dito, hindi naman siya emotional attachment Yung parang, I forgot how you properly will term the word. Parang sentimental. It's more like sentimental values na ayaw mo talaga siya mawala. Okay. Kung meron man akong bitawan, I try to use yung funds na nakuha ko to reacquire or buy out yung mga properties naman na para dun sa ibang pamilya ko. Yeah. So if a question mo ilang percentage ba na allocate dun sa mga sports and hobbies, I will say 0. Okay. To those na siyempre hindi nakakilala sa guest natin, si our friend here, Andy, is not just a registered nurse or professional nurse, and at the same time an heir, Actually, he worked in a bank before. Not because of anything else, because they own the bank. The point there is, you had also a background about financial, right? Yeah. It's actually a rural bank. So yung financial capital is not as big as yung commercial bank. Yung sa mga kapamilya sa banking system, rural bank is more like towards the small town or yung mga, actually yung rural bank is created more for the farmers. Yeah. Okay. So nagkaroon lang ako ng konting background doon because I worked there for like, I think almost 9 or 10 years. Nakatulong ba yan? Nakatulong, of course, in a way. And also I have my own business before I migrated sa US and became a full-time registered nurse. Now that we are all nearing almost yung na parang retirement age natin, di ba? What are the plans ng isang Andy Buen Camino ngayon? Of course, you shared some plans na parang in few years time, ganito yung plano mo, ganyan. Pero coming from you, after you've been successful as a professional and also
as a businessman, saan na papunta ang isang Andy Buencamino? Papunta sa retirement na more like easy life, na wala nang ganong stress, wala nang ganong iniisip. So usually ganun naman ang mentality if you work for like 20 or 30 years na lalo na sa profession namin, which is I'll say na napaka-stressful because profession as a nurse, you're dealing with, it's like a life and death lagi yung nakita mo sa emergency room. So I think that's stressful na 20 or 30 years. I think it's time to settle down na I don't wanna na mag-continue ka pa after retirement na start another project or start another business. I think it's more like enjoy your retirement. You work hard enough for 30 years and just enjoy mo na lang yung fruit of those 30 years of labor. If you could share to our viewers nitong podcast, through all those years, ano yung mga na-gain mong wisdom para ma-achieve mo yung better position going towards retirement? Kung may ma-share ka. Usually sa amin kasi, it's more like yung multitasking. Okay. Yeah. Yung sa profession ko, I did yung multitasking before nung, of course, I was may sarili akong business before when I was in my early 20s. Then I was working in a family business. So that's already multitasking. Okay. But when I say multitasking naman sa profession ko sa nurse, it's like you're trying to kasi ang sa amin doon, isang ratio is 3-to-1. So you're trying to manage like 3 different patients at the same time. And it's, if you know how to multitask, then you can able to prioritize or to set up what will be your priority first. Okay. Because lagi yan na meron kang gagawin na 10 bagay. But you need to know, so alin ba sa 10 bagay na yon will be your priority. It's more like prioritization and multitasking on a safe way. Yan ang natutunan ko in my profession. It reminded me of kasi meron din sa management that we're calling na meron kang quadrant So parang kunyari may 10 kang task, di ba? Aalamin mo dyan yung magpo-fall under high importance and high urgency, low importance, high urgency, and then exactly. Parang high, ano ba yung nabanggit ko kanina? High urgency, low importance, and then low importance, low urgency. So yung mga low importance saka low urgency kasi kalimutan mo na yun, hindi na nga importante, hindi pa urgent. Huwag mo na isipin yung problema, yung problemang yan. Pero kailangan mong unahin syempre yung urgent, no? Minsan kasi may urgent pero hindi naman importante, di ba? So ilagyan mo na ng schedule yan para sa pagyan. But anyway, nakarelate lang ako dyan because I think the keyword that you shared there is multitasking. In terms naman yung business term mo yun, di ba? Now, we're going to sa medical term naman. Yung tawag naman namin doon, yung triads. Okay, can you share? Para at least ma-educate ang ating viewers. You'll be familiar na nakita yun naman usually sa mga TV show, yung triads. So triads is yung setting up what will be the level of urgency. Level of urgency, yeah. Yung number 1 should be yung emergent. Okay. Yun yung mga dumarating na with a gunshot wound, stab wound, from a trauma, from a fall, from a car accident. Hindi hawak na nila yung laman loob nila. Okay. Emergent. And then darating naman yung level 2 na sila naman yung mayroong mga respiratory emergencies, also with chest pain. You're going to the medical pain lang medical yun, pero yung iba kanila wounds, di ba? Okay. So, yun yung mga emergent, non-urgent, and non-emergency. Yung mga, it's like, meron kasi doon sa US kasi, iba kasi ang health system. So, yung ER doon, nagiging is more like a clinic, more than an emergency room. Sa Pilipinas kasi, pag sinabi ng emergency room, you go there for, na you're already dying, di ba? Sa US kasi, sa sobrang saturated nung healthcare system nila and not enough doctors or physician or provider to take care of all those people. Yung iba, if you'll set up an appointment, they'll give you like 4 to 6 weeks before you will see your doctor. So as a patient, and gusto mo na makita na meron ka ng complaint, you'll just go to the ER for your immediate complaint. Kahit na yung problema mo can be managed by your regular physician. So, it's one thing din kung bakit napakaraming tao sa ER, which is makikita mo naman sa mga emergency show, emergency like sitcoms sa TV.
na pabalik-balik sila because like there's people in the hallway, there's stuff in the hallway, the waiting room is full. Yung mga ganong eksena ba? So, okay, thank you for sharing, and yung multitasking, yung isang parang nag-register or nagkaroon ng sa akin. And as part of this podcast, siguro gawin nating game na before we transition to the next guest natin. Yung next guest natin, we'll ask, and that's our good friend here. Magiging next na seated, ang magtatanong, baka may tanong ka dun sa nakaupo ngayon, paring Benedict Sotelo. But before you sit, by the way, meron ka bang question? Ngayon na sa retirement age na tayo. So, saan gusto mong for good? Philippines or US? Siyempre, always you have the desire to go back to your yung motherland yan. Kung saan ka galing, di ba? You always have that desire na mag-settle ka doon for good. But you still have to consider like yung family mo. If you have kids, yung kids mo, there's no way that you can bring them back to the Philippines. So, priority is to return to the Philippines, but I think I'll just have to split my time between dun sa US and Pilipinas. Trying to spend more time sa Philippines, of course. And it's very good. I think we're gonna end yung interview natin kay paring Andy with that very special, kasi alam mo, maski nasa Amerika siya pero napaka-importante pa rin ng ating inang bayan, di ba? Our motherland, di ba? So thank you so much. Actually, tuloy pa rin naman tayo kasi we'll also discuss, and with that note, next to the chair, of course, nabanggit ko na kanina, no other than our good friend Benedict Sotelo. Thank you then. Thank you so much. Block Radio. Wow, ganda ng place. Lamig na, nakakanto ka pa rin. Saka baka masanay ako sa mga ganitong interviews. Why not? Why not? Block Radio. Okay, so we're back, so it's an awesome interviewing our good friend Andy Buencamino, and then of course you already had a hint. Our next guest seated to give you background, to give you a background about this, a good friend of mine, we mentioned that our good friend Andy Buencamino had a background in banking. So this next guest is someone who also had a background in banking. Actually, he became a manager, I guess, I think, and more than that, he's a sportsman. Actually, he loves sports, and he loves the team San Miguel Beer, and with that, he's now working at San Miguel Corporation. So, and then we're excited to know more about him, So, without further ado again, so we're introducing our good friend Benedict Sotelo. Yeah, hello everyone. So pare, can you share to us yung transition na starting from the banking world, di ba? Now you're in a corporation that I guess you admire kasi it's very close to you, San Miguel Corporation. For me siguro because favorite team mo ang San Miguel, di ba? Are there any other reason, and paano ba yung transition mo from banking to corporate world? Mabalik tayo sa umpisa. Okay, after graduation, na-employ ako sa banking industry. I worked there for 16 years. Okay. And then when my two daughters went to college, na feel ko yung medyo kulang yung source of income para mag-send ng two children sa college. So, nag-decide kami, me and my wife decided to try abroad. We work in other countries. We went to Macau. In China, right? China. Tapos, as bank manager dito, lahat, ang dami kong mga, almost parang meron akong remote control na pag may kailangan ako, andyan yung mga bookkeepers, yung pag may, kailangan ng source of funds, andyan, request lang sa management. Tapos, pag yung kailangan sa bahay, tawagin ko lang yung mga janitors. At your disposal. So, parang na ako, yung nagbuhay hari ba? Okay.
Tapos, nung napunta ako ng abroad, bumaliktad suddenly. Okay. Nag-start ako as from the bottom. Nag-work ako sa hotel. MGM. So yung parang MGM Grand Hotel, parang gano'n, okay? Ang ano ko ron, ang trabaho ko ron, utilities. Parang janitor, gano'n. Eh, syempre, maraming mga naunang Pilipino ron. Yan, si Benedict, bago yan. Utusan natin, ikaw na gumawa ng mga task niyan. Para akong naging katulong. From Dati you, the one who's instructing everyone? Tapos baliktad, ikaw ngayon ang inuutusan. Okay. So, para lang para matustusan ko yung pangangailangan ng 2 daughters ko. So, tiniis ko yun. Okay. Hanggang sa siguro napansin nung boss ko na, parang potential to kasi masipag. May potential to. So, sinabi niya, mag-open tayo ng isang branch, sabi niya. Bagong branch sa city, Studio City. And then, kaya mong humawak ng, can you handle a branch? Yes, ma'am. I actually, galing ako sa, I've handled a position in the Philippines. I've worked as a branch manager. So I try my best to do everything. And then, sinubukan niya, pinag-handle ako. And then naging maganda yung brands na yun. Tapos yung mga dating nagano sa akin, nag-utos-utos. Pag kailangan ko ng tao kasi medyo lumago na nga, maraming client. Pinapapunta ron, tapos tulungan mo yung ganito. Ako na ang naging head doon, naging supervisor. Okay. Ako na ngayon ang nag-uutos sa kanila. Bumalik. Okay. Ayun, yun naman ang napatunayan ko na sa sarili ko na kahit na nag-start ako from the beginning, from the bottom, from the bottom, umakyat ulit ako. And then, excuse me. Sige lang. So parang ang sinasabi mo may missing link dun sa nabanggit ko kanina, no? So from yung journey mo going as a branch manager, hindi nag-shortcut yan dun sa San Miguel So may dinaanan muna. Yes, sige, you can continue. And then nung 2020, nagbakasyon kami rito. Tapos nag-lockdown. Yan yung COVID-19 lockdown. Then hindi na ako nakabalik doon. Hanggang sa matapos yung kontrata ko. So, naghanap na ako ng trabaho dito. And eksakto naman yung isang daughter ko, may kakilala siya na isang mataas na position sa San Miguel. Why don't you try to apply in San Miguel, sabi. Nung trinay ko, pinuntahan ko, kaya ko naman yung task ko, yung role. So, doon. Hanggang ngayon, doon na ako. So, finally, you are in your dream company, I would say. Kasi nga, San Miguel is, aside from San Miguel team in the PBA is close to your heart. Yeah. I know San Miguel Pale Pilsen, it's also close to your heart. Yes, of course. Yan Just ang kidding. ko. Just kidding. Kasi it's also close to my heart. Yeah. So, pare, gusto nating lahat malaman, hindi biro yung dinaanan mong yon. There are lots of lessons, di ba? Along the way na you've been there and then bumalik ka sa bottom and then nakabalik ka na naman as someone who's managing everyone, and di ba? And now you're in your dream company. Can you share ano ba yung wisdom na yung mga makakapanood nitong podcast na to, baka may mapulot sila, ma-inspire sila sa'yo, pare? Darating yung time sa buhay natin na asa taas ka, hindi maiwasang bumaba. Although siguro may mga taong they stay there forever. Pero sa mga makaka-experience ng pagdaanan ko, just keep on fighting. And basta porsigido kang bumangon, magiging successful ka ulit.
Yan. So keep on fighting. Yeah. So naalala ko dyan, by the way, another background dito sa kaibigan natin na nakaupo ngayon, he's the captain ball nung during high school, Sa totoo lang, technically naging varsity ako ng high school Hindi dahil magaling ako sa volleyball, kasi well, close friend and good buddy natin yung captain ball. So any last word para na ma-share mo? Actually ngayon yung dalawang anak ko nakagraduate na and sila ngayon yung tumutulong na sa amin. Yung panganay ko nakagraduate ng BS Tourism sa University of the Philippines and yung isa culinary naman, and they are now earning that nakakasapat naman para sa pangangailangan ng family. Kaya ako hindi na ako pressured na mag pa ng mas higher position. Na ako rito, satisfied na ako sa kung asan ako ngayon. Okay. So after kanina ng isang nurse na who also ventured into bank, parang short time in banking and now into I would say real estate business, to someone who also been involved in banking also as a branch manager and then worked abroad and now working in a prestigious company, and also serving as a good role model kasi you're into sports pero your kids or your daughters are also into sports, di ba? You are their role model, So now we will once again transition na naman dun sa next guest natin, na he's a farm or agripreneur siguro, or parang farm businessman, pero before that parang the same just like kanina, di ba? Yung next guest natin, may tanong ka ba sa nakaupo ngayon sa friend natin si Benedict Sotelo na a question na na-interest ka lang doon sa narinig mong sharing ni pare Benedict Sotelo? Wala naman pare. Ang tanong ko lang sa kanya, magpakasaya lang tayo. Pag puro trabaho. Yes. Pag may outing tayo, sama. Okay. Enjoy life, pare. Enjoy life. Tama. While still, kaya pa natin. Pag may outing, sama. Okay. So yun, enjoy life while still we can, di ba? Yeah. Okay, now, thank you so much. Para kung may mga last words ka ba may share or basta tayo yung samahan natin laging intact. Solid tayo. Solid pa rin. Enjoy. Okay, thank you so much, pare. Yeah, okay. So next to be seated is someone who is into business din. Block Radio. Okay, ang ganda nung sinabi. During the break, I heard some comments from our friends here. I could say, I always share this quote, that came from me originally. Get tired of just being inspired. Be the inspiration. So, I believe, ito yung ginagawa natin ngayong today, na laging tayo na-inspire sa ibang tao, pero today, we can serve as the inspiration to many people. So, we're back, and seated right now here at the Black Radio of the Black Studio. To give you a quick background, is someone who's also employed for the longest time sa municipal ng Lupao, Nueva Ecija. He's working dun sa related sa town treasurer ba, municipal treasurer. Oo, and then is working on kung if you are parang trying to yung anything about yung tax declaration, yan hinahandle niya yan. But not only that, he's also someone who's very passionate about farming. And as a matter of fact, meron silang not just farm but also a resort, if you cannot find him sa munisipyo, you'll always find him dun sa Farmila because he's so passionate in yung farm animal racing, di ba? And on the side, meron siyang resort doon na kilala na rin sa Lupao, Nueva Ecija. So wala na tayong sinasabi pang iba kundi ang ating kaibigan Val Sarrialin. Kamusta? Pare ko? Right. Before we start, pare, thank you. Napakasaya ng pagpunta namin dito. One of the memorable date na nagpunta kami rito, pare. Salamat.
You are most welcome and you will always be welcome. Kayong lahat yun. Oo. So sige, start natin gusto kong tanungin sa iyo na kung mamimili ka ng path mo sa naging career mo. Masasabi mo ba na nung umpisa pa lang sana nag-farm ka na lang kesa naging government employee, or okay naman din yung nangyari sa'yo? Can you share something about that, pare? Sa akin, pare, okay lang, napag-balance ko naman yung dalawa eh. Mm-hmm. Yung sa office, tapos sa farm. Pero mostly, nung tumatanda na ako, mas na-enjoy ko, parang mas gusto ko na sa farm. Okay. Kasi para bang pag nasa office ako, parang na-pressure ako eh. Ang mind ko parang nasa farm, kumusta na kayo mga alaga ko, kumusta na kayo. Para bang gusto ko ng magkaroon ng free na mag full time na lang ako sa farm. Kasi sabi nga nila habang tumatanda ka, hanapin mo kung saan ka nag-enjoy. Kasi pag dumating sa point na pag nasa office ka, na-stress ka na, bakit ka pa magtsatsaga ron? Hindi naman natin kailangan magpayaman. Ang kailangan natin pare, kung saan ka masaya. Kung saan ka nag-enjoy. Kasi tayo, sabi nga na, hindi natin may babalik na yung oras eh. Okay. Kailangan gagawin natin, pag may edad ka na 50 pataas, ang gawin mo, puro quality time na lang. Huwag ka na nag-aksaya ng time pa. Kasi kailan mo pa gagawin yung passion mo kung patanda ka na. Ugod-ugod ka na. Hindi ka na kaya. Kaya sinasamantala ko sana, hindi naman sa inaano kasi about sa mga anak ko, wala naman na akong pinag-aaral. Naibigay ko naman na yung para sa kanila, graduate naman na sila, and then may mga trabaho na. Gusto ko naman yung moment ko naman, yung bigyan ko ng time. Kasi parang ako, sa totoo lang, mas gusto ko, nagbabanding na lang tayo pare, nagbibigay sa atin ng saya eh. Kasi yun na lang hinahanap natin. Tapos yung family, siyempre, andun pa rin, hindi natin kailangan i-sacrifice yung family eh. Kailangan pag gusto mo nang masaya, buo pa rin yung family. Okay. Kung mag-uumpisa yung career mo, nung umpisa pa, kunyari, hindi ka pa talaga nag-farm, kundi hindi ka, nag-umpisa ka pa lang doon sa career mo sa munisipyo. Palagay mo, kung mag-uumpisa ka pa lang, ano yung mas makakatulong para matustusan mo yung pag-aaral ng mga anak mo, 3 anak mo? By the way, yung isang anak ni Pare Bal is inaanak namin. Kami, inaanak namin sa, hindi lang sa binyag, kundi pati sa kasal. Kung kung yung realization mo, na kung maglo-look back ka, kunyari, nandun ka pa lang sa early 20s mo ngayon, ang isang path mo, mag-umpisa agad sa farm. Yung isang path mo, maging government employee. Palagi mo, anong mas makakatulong sa responsibility mo as a father na pag-aralin, pagtapusin anak mo, between doon sa dalawang yun, kung babalik ka sa time? Siguro pare, mas gusto ko sana yung nasa farming ako. Mula sa umpisa pa lang sana? Pa lang. Okay. Kasi sa totoo lang pare, yung sinisweldo ka sa opisina, hindi sufficient para magpaaral ka ng anak eh. So pero it's a blessing pa rin. Kasi napagsasabay ko nga silang dalawa, yung sa farm, then sa office, parang hindi naman sa inaano ko kasi kailangan nating dumiskarte. Wag lang tayo mag-depend doon sa isang halimbawa source of income. Source of income. Halimbawa sa office, kung doon ka lang ako nakadepend siguro, baka hindi ko na pag-aral yung mga anak ko. Okay. Kaya, pero if you'll just choose between the two, sa farm talaga ang mas masan. Speaking of that, yung shinare mo, gaano nga ba talagang kinikita sa farm? At saka nasan yung mga sources of income mo dito? Sales ba to ng mga livestock? Saan ba ang cash flow o ang pasok ng pera sa farm? Well, pare, sa farm, ang pasok ng pera sa farm, let's say example, nag-alaga ako ng baboy. After 3 months pare, doon ka pa lang naman talaga kikita eh. Doon mo makita yung pinaghirapan mo after 3 months. So then sa mga ibang pinagkakakitaan ko, like sample nagpapabulot ako ng baboy, hindi ko kinakaya yun. Kasi tinuro ko yun sa mga anak ko eh. Sabi ko, as long na kumikita ka at na wala kang nasasaktan, wag mo kahiya, sabi ko. Kasi yan yung isang nagbibigay ng source natin eh, na kumikita tayo. Uy, sa mga nanonood may mapupulot tayo doon, di ba? Basta wala kang nasasaktan. Importante yung nagtatrabaho ko, wala kang nasasaktan. Parehas yung laban mo, wala kang inaagrabyado, wag mo ikakahiya. Yun, talagang in-introduce yun sa mga anak ko. Kasi kasama ko rin sila.
nagpapabulog ng baboy. Hindi ko kinakaya para yun. Kasi wala, legal yun eh. Wala akong sasaktan. Oh, marangal yun. Marangal yun eh. Tama. Okay. So, talagang kaya naman pala pag magfo-focus ka sa farming, no, para to raise a family. No, not just raise animals, kundi raise a family, coming from farming. So, pare, can you share, no, yung sa naging journey mo? Ano ba yung pwede mong mai-share sa mga possible viewers natin dito sa podcast? Ano yung parang wisdom na i-share mo sa kanila base doon sa pinagdaanan mong path, for being a government employee and now someone who owns a farm na hindi lang farm na may mga farm animals, kundi also merong rental resort. Can you share kung ano bang ma-share mo man sa mga ma-inspire sila sa iyo, pare? Ang may share ko lang, kung mapasok ka sa isang negosyo or kahit anong bagay, number 1 na gagawin mo ron, sipag, tiyaga, saka manalig ka kay Lord. Kasi lahat ng winis ko nakamit ko Dati sabi ko gusto kong magkaroon ng malit lang na resort. Well, binigay niya sa akin. Yung blessing sa akin pare, napakisumot dumating Tapos gusto kong magkaroon ng farm. Dumating yung farm. Binigay din sa akin. Kaya, number 1, manalig ka kay Lord. Huwag kang mawalan na pag-asa. Kahit onti-onti lang yung kinikita mo, basta nakikita mo na may progresong tumataas, tuloy mo lang. Basta number 1 dun, wala kang inaagrabyadong tao. Very nice. Well said, pare. Parang ang interpretation ko dyan, kasi sabi mo, sipag, tiyaga, pananalig sa Diyos, di ba? Do your best, God will do the rest, di ba? Yes, sir. Okay. So, like yung ginawa natin kanina, yung next naman natin, kung may itatanong ka dun sa next natin, dito sa nakaupo sa atin sa ngayon, ano yung tanong na yan? Yes, pare. Gusto kong itanong kay pare. Sige, pare. Yung sikreto mo, paano mo pagsasabay yung pagiging government employee saka yung pagbi-business mo? Yeah, yung parang kumbaga sinabi ni pare Andy kanina, yung multitasking mo o double tasking mo ng pagiging government employee sa opisina and as parang farm entrepreneur or farm businessman. Actually pare, mahirap kasi hands-on lang ako sa mga negosyo ko. Ako lang mag-isa. Well, tinutulungan din naman ako ng mga anak ko kung nandyan sila. Yung asawa ko, tinutulungan din naman ako. Na-handle ko pare yun. May body time clock kong ni-schedule Pagdating ng 9 o'clock, dapat tulog ka na. Tapos pagdating ng 4 o'clock, gising ka na. Ni-start ko na magtrabaho. So parang what you're trying to share dito is yung discipline mo sa oras, sa time, yung habit mo na you have to wake up as early as 4 o'clock in the morning para at least maumpisa mo na yung mga kailangan mong gawin, no? And after yung time that you're allocating sa farm, meron ka pong time naman to allocate dun sa office. Parang yes, ganun. pare. Okay, thank you so much, paring Bal. Thank you. Next natin. Thank you, pare. Thank you. Excited din tayo rito. Ibang career na naman to. Block Radio. Okay, we're back here at the Black Radio of the Black Studio. And seated right now is someone who's been serving sa PNP ba? Yes. Sa PNP, sa police, no? Pagiging police. And I'm so very interested to know ano naman naging journey ng isang friend natin na yung meron tayong banker kanina, meron tayong businessman, di ba? Meron ganyan. And this time, iba naman. Journey naman ng isang policeman. So, seated right now, welcome dito sa Black Studio, Winston Domingo. Thank you, pare Billy. So, ano nga ba ang una kong tanong actually is this, karamihan ng in-interview ko dito sa business din natin dito sa Black, sa Black campsite in particular, nag-crim sila. When you say criminology, di ba? Gulat ako, ang dami talaga dito. Ang dami yun yung gusto nilang kuning course, In your case, pare Winston, from the very beginning ba, isa ka ba ron sa mga talagang umpisa pa lang, yun na yung gusto mo, maging pulis? Kasi dito, parang maraming nagpupulis dahil kay Tanggol ba yun? Si Coco Martin, hindi ba? Pero sa'yo, ano sa case mo, bakit ka nagpulis? Unang-una pare, hindi naman talaga ako criminology. Okay. I believe political science ako.
Then, Polsai. Okay. Then, ang unang trabaho ko, actually, may farm kami. Poultry farm sa Cabanatuan. Okay. Then, doon ako dati. Poultry farm. Okay. Then, siguro mga 8 years din ako doon. Then, naaya lang ako pare. Hindi ako yung talagang... mula sa umpisa gusto mo na agad magpulis. Okay. So, ano naging dahilan? So, nung namasyal ako sa Cabanatuan. Then, may kaibigan ako. Sabi niya, pare, halika, sama mo ako. Then, sinamahan ko siya. Akala ko magpapagupit. Actually, akala ko nakapunta ng Cabanatuan that time. Magpapagupit lang ako. Ay, yung pagpapagupitan, katabi lang ng PHQ. Okay. So, yung kaibigan ko, tara. Tapos na ganyan. Ano yan, pare? Then, papaserox ako ng requirement. Pupulis ako, pare. Okay. Sabi niya, gusto mo rin ba? Tara, sabi niya. But actually, noon pa man, may exam na ako dun sa police entrance. Pero actually... Nauna na yung dati pa? Oo, nakapag-exam ako. Kaya lang ayaw ng father ko. Ayaw niya akong magpulis. Bakit daw? Wala salahin natin yan. Hindi ka dapat yan, sabi. Kasi sa family ko sa Cabanatuan, ako lang yung pulis. So, yun. Subukan ko nga ito. Kasi ayaw niya matigas ang ulo ko. Kasi, parang mabago naman ito. Bago. Then, yun. Hindi ko alam na ito na. So, naging madali o naging mahirap ang pagiging, yung pagpasok sa pulisiya? Hindi ko nga masabi kung mahirap o madali Kasi kung talagang para sa'yo Kasi nung sinubukan ko. Actually, yung bang interview tapos na. Tapos na. Yun na ba yun? Parang gano'n? Tapos na yung interview. Wala na. Hindi na sila kompleto na. Sayang, sabi ko. Yung requirement ko, dahil kulang-kulang, umalis na ako. Then may nakita kong babae sa kwento yung babae, nag-aayos pa ng requirement niya. Sabi ko sa kanya, tapos na. Hindi na tayo aabot. Hindi, sabi niya. So, bakit itong babae na ito, na nag-a-apply, gusto pa niya? Sa kabila ng sinabing tapos na. Tapos na, kasi parang kompleto na. So ako, dala ko yung folder ko, punta ako sa taas, punta ako dun, kita ako ng pulis. Tinawag akong ganon. Then sabi sa akin, uy, anong ginagawa mo? Mag-apply po akong pulis. Dahil siguro dun sa may mga ini-interview sa taas. Hindi niya alam na kulang-kulang pa yung requirement ko. Kinuha niya. Na hindi niya alam na hindi pa naka-stapler, hindi pa naka-punch. Kulang-kulang pa. Oo, kulang-kulang. Halika na. Sabi gano'n. Pinapasok ko. Then, actually, yung ini-interview is 4. Ako, pinapasok ako. Katabi ko pa yung halaman Ay, nung nasama ko sa interview. Ayun, hanggang sa magtuloy-tuloy na. Na hindi mo inaasahan. Paano mo mai-interpret yun? Masasabi mo ba na parang destiny mo talagang maging pulis? Siguro, kasi parang nung nawala na ako ng pag-asa, tapos nahatak lang ako. Then ito, hanggang sa magtuloy-tuloy na. Hanggang sa mapunta na ako ng Olivas. Camp Olivas. Then, ayun. And then, gaano ka katagal nag-serve being a policeman, pare? Ako ay nag-serve 20 years and 2 months. At yung pagpupulis ba, masasabi mo na naging worth it para sa isang career now na nandito na tayo sa stage that we reach the golden age, di ba? Kung babalik mo yung time, gusto mong maging pulis ulit? Kunyari mag-umpisa ka, gusto talagang yun yung naging path mo ba? Coming from you? Oo, kasi nasubukan ko na. Kung alam ko lang na ganito, dapat pala, inagahan ko. Inagahan mo. Kasi sa pagiging pulis, talagang dedicated ako sa trabaho, na
kahit na sa bahay ka, ang iniisip ko, trabaho pa rin, compliance, okay, mga tao, asan sila, requirement, asan na yan. Ganun ako eh. Bagay kang maging pulis sa paniwala mo. Yes. Sa paniwala mo. Ang tanong ko pang isa para is this, nabalitaan natin, not only policemen but also teachers. Parang nung panahon ba ni Duterte yun na parang tinaas yung nila, yung sahod din, di ba? Parang ganyan. Sapat ba? Sapat na ba ang kita ng isang pulis sa panahon ngayon para bumuhay ng pamilya? Sa palagay ko, sapat na yan. Kasi, actually, nagsimula ako nung PO1 ako, ang sahod ko lang is 8.6. Oh, okay. Sa Kinsenas yun. Ngayon, tinaas na ni, yung nakarang presidente, naging 29 sa mga bagong pulis. Layo halos 100% ang sa kanila. Wait. Kinsenas yung 8.6. So times 2, so that's 17.2 isang buwan. Ang sweldo mo, 17,200 isang buwan o 860 isang buwan? 8.6 sa isang yun. Bali, times 2. 17.2 kung isang buwan. So sapat naman siya kung tutuusin. And now that you are retired ka na pare, di ba? Yes. Oo. So usually ba pag nag-retire ng isang pulis, anong mga benefits naman na natatanggap? Para at least yung mga nanonood na, ganun pala yun. So sweldo ka ng 29, at ilan 39? Magkano na ngayon sweldo ng pulis? Sa PO1, 29. Habang tumataas naman yung ranko mo, tumataas din siya. Magkano yung monthly ng pinakang na-reach mo bago ka nag-retire? Magkano monthly? Or kinsenas, magkano? No. More or less lang pala. Mga 40, ganyan. 40. Meron kasing mga allowance pa, gano'n. So may mga gano'n. And then after that, nung nag-retire ka, may nare-receive ng parang pension. Tama ba? Oo, meron na. Oo. Gano'ng katagal yung pension? Lifetime na yan? Oo. Kasi siya, kung gusto mo ng direct pension, makapag-pension ka na kaagad. Then, kung gusto mo naman ng ang tawag dito, lump sum, gano'n. Within 3 years. Para makuha mo, kunyari, ng mas bultuhan. O kunyari, gusto mong gamitin for business. Parang ganyan. So, lastly, pare, before we end yung interview ko natin sa'yo, can you share naman ano ba yung mga natutunan mo along the way sa karir mo, sa mga naging choices mo sa buhay, di ba, that could inspire yung mga nanonood ditong podcast na to, kung may share ka pare. Yes, sa pagiging PNP, eto na talagang yung bang nahubog ako dito ng actually discipline, then syempre yung respect sa kapwa. Yan yung pinaka the best na hanggang ngayon pagka nag-retire ka na, dala-dala mo na siya. Okay. Yung discipline, respeto sa kapwa, ng pagiging pulis, maski hindi ka na pulis, nandun pa rin. Yes. Oo. At siguro nakikita sa iyan ng anak mo na maipapasa mo rin, di ba? Tulad nung kanina, una-una, maraming salamat sa iyo, pero bago ka umalis dyan sa hot seat mo, yung susunod, meron siyang question sa iyo, kanina pa niya gustong itanong. So ano ba yung question na yan? Actually, sa totoo lang, nakita ko si Barry Winston from training hanggang sa wala. Halos wala Believe ako rito, napaka-strict to. Wala akong hanggang sa nag-retire, ganoon pa rin. Marami siyang nakaaway dahil sa strict niya, pero sabi ko nga kay Barry Winston, hindi ko naman basta Barry Winston hanggang ngayon, keep up the good work and napakawa, yung low profile mo, the best. Kaya tingnan mo ang buhay, nandiyan siya, wala siyang nakaaway, ang ganda lang niya. Kaya si Winston. So ang isang nakaka-inspire dito, sa mga nakapanood natin, although minsan may bad image yung mga pulis, pero may mga pulis na straight. May mga pulis na hindi ko kinukonsente yung mga, kaya strict to di ba? Hindi pwede palusitin yung mga kalokohan, hindi ba? Yan ang isang policeman ng Winston Domingo. Meron ba sasabihin pare? Ayun lang. Sabi nga nila, after ng retirement, tuloy-tuloy pa rin ang buhay. Ito na, kailangan ng magnegosyo pa. Tuloy-tuloy lang din. Hindi ibig sabihin na after retirement mo tapos na. Tama. Para sa pamilya. Para sa pamilya. Maraming salamat, Barry Winston. Block Radio. Okay. So,
very educative, di ba? To learn from a policeman kung ano naman naging path niya. And now, yung nagtanong naman kanina, ang seated dito sa Black Radio, the Black Studio. And we're very excited kasi this next friend of ours, very inspiring in a way na what would we say, sabi nga ng isang friend natin kanina, si Benedict, paano niya ba ginawa? So ano ba yung ginawa na yon, hindi ba? So I guess yung sinabing paano niya ginawa, kasi our next guest is someone who is very successful, particularly in business. He owns not just one business, he owns a rice mill or rice business, he also owns other businesses like pharmacy and then grocery. And siguro malaman pa natin baka marami pang iba, kung baka supplier to ng kung ano, di ba? Anyway, kidding aside, our guest today is someone who's a very successful businessman or entrepreneur in Lupao, Nueva Ecija. Our good friend Erwin Fiesta. Kamusta, pare? Hello, Diyos nagniyada kayo. Amen na po. Okay. Ay, nakita mo naman, pang Korean ang dating ng greetings. Anyway, pare, tanggalin mo nga sa isipan namin yung parang floating, yung sinabi nga ni pare Benedict kanina, paano mo ginawa? Coming from, nung days na mga estudyante pa tayo, tapos pagkatapos ng school, and now you're a very successful businessman sa Lupao, Nueva Ecija. And not only that, bago makalimutan, he's also, he became also a politician at one point in his career, di ba? So, paano mo ginawa yun, pare? Mas mataas pa sana yan. Kaya lang ito. From the start, sabi ko muna para alaman nyo. Sure, pare. Sige, go. 1998, nasa politiko na ako. Kagawad ako, tinapos ko yan, 3 years. Pumasok ulit ang magkakapitan, 3 years, tinapos ko yan, hanggang sa natapos ko yan. Ang laki na nasayang. 3 terms. 3 terms nasayang ko. So, pero okay. Unbeatable, walang talo. Wala. Okay. Ito lang ko sa inyo. Nung nag-start ako, to may partner, talagang napaka low profile and down to earth namin. Okay. Alam mo kasi, share yung asawa ko eh. Alam mo, baka di ka maniwala, sa pagkain, bibili kami ng bagos. Yung bagos yung regular size, puputo, ay hahatiin namin yun. Yung part ng ulo, yun yung kainin namin tanghalian. Then yung part ng bundot, that was isasahog namin sa gulay from evening. Ayun yung pagkain nyo sa gabi. Kaya nga sabi ko sa inyo, pag di kinakailangan, huwag muna, kasi wala pa eh. Kaya, learn to magtipid. Yun lang. Delayed gratification. Yes, Parang kung kaya mo i-delay yung mga bagay na gusto mo pa, i-delay mo. Para mapulpil mo yung susunod na Ganun lang yun. Simple lang. Sakay sa ba? Tapang. Okay. Tapang. Ano yan? Can you expand more? Diskarte lang. Basta, may nag-offer. Bakit kaya ni Bilago? Bakit kaya ni Daiseco? Yung mga successful na mga sa lugar sa Nueva Ecija. Nag-search ako. Pahalay lang naman to Doon lang umiikot ang mundo. Napakaliit. So sabi ko, Teray ko, mahirap. No. Sabi ni Teresa, pag di mo sinubukan, hindi mo malalaman. Kaya sinubukan ko failure. No. Subukan mo na subukan. Fail faster, succeed sooner. Oo, matututo ka sa fail mo eh. Failures na. Sa kwal nyo, sa pagpapalit, tingnan mo. Now, andyan na. Dahan-dahan. Hindi naman talaga ako successful na gano'n eh. Dahan-dahan. Pero look, may pharmacy. Tinatawanan ako noong araw. Hindi bumasa ng reseta. Hindi ko alam eh. Wala kaming knowledge. Pero, aral. Wala pa namang Google doon eh. Para i-search mo eh. Aral lang. Aral. Hanggang sa, okay. Look. Okay na. Di ba? Yes. Although na isang anak ko, pero nagkakuha pa rin ako. Basta, ang inaano ko ngayon, andyan na, binigyan na ni God, blessing. Pero hindi ko nakalimutan, share ko sa ng pastor namin. Share your blessing. Habang nagbibigay ako, pag ako, habang nakaibigay ako sa mga classmates, bigay ako ng bigay, nagdadatingan ang mga blessing.
The more you give, the more you receive. Ang daming mga dumadating ng mga ano. Yung mga ano ko eh. Basta sabi ko, stay humble. Stable, basta down to earth. Yan lang. Yan lang ang dalawa. Unahin nyo. Dalawa. Aangat kayo. Isa pa, naging barangay official, elected official. Yun lang. Huwag kang nagagalit sa sinasabi kasi yung galit na sinasabi nila, yung boss nila yan, turo yan. Naaral, ba't kaya? Aralin mo lang. Kita mo. Ako lang ang last term ng gano'ng katagal. Doon in our barangay. Lahat sila dead or what na hindi nila matapos kasi nga hindi nila kaya eh. Ako, pinagtiyagaan ko. Look, natapos ko. Ayun. Isa pang ano ko, naging Liga President ako. Liga, para sa mga nanonood. Anong meaning ng Liga? ABC President. ABC. Association, ano yan? Association of Barangay Captains ba? Ano yan? ABC ba yan? ABC, Ngayon, bali, ang pinaka-kwan nun, little mayor ka na kasi hawak mo ang barangay. Lahat ng barangay sa isang town. True. Kaya pag ang kukontakin ni Governor, ABC kasi, yan lahat yan. Ganun yan. Ang daming kontak yan. Naitapos ko yan. Basta akin, kung ano yung blessing na binigay nila, hindi ko kinukupit. Ibigay mo. Hindi naman sa'yo yan eh. Ibigay mo. Bahala na si Lord magbigay sa'yo ng ano. So, honesty. Yeah, honesty. Pinahalagaan mo yung word na integrity. Yes, saka tiyaga. Tiyaga, patience. Tipid. Pag hindi kinakalangan, tipid. So, kailangan ano ka, no? Look, tignan mo ako now. 50. Medyo mababang na pag-aralan ko, pero, tignan mo, ang dami ko na lagpasan. Kaya, sabi ko, Lord, give me strength, bigyan mo pa ako ng mahabang buhay. At, yung natitira, ibibigay ko pa sa mga nangangailangan niya. May tanong ako sa'yo, pare. Laging mo nababanggit si Lord. Kailan nag-umpisa sa karir mo na nandyan na siya na bilang kakampi mo? Mula ba nung estudyante ka o dumaan ka muna sa mga pagsubok at one day biglang naging malapit ka sa kanya dahil sa problema? Kailan yun? Napakarami. Season ako yung nagka-problema. Hindi ko na sabihin, basta a lot of problem. May isang pastor sa lumapit. Hindi ko siya 2 times, 3 times, na-open ako. Yun lang. Basta, ang unang sinasabi sa akin, maging mababa ka lang. Kasi pag naging mababa ka, lahat mawawala na eh. Yung galit mo mawawala. Dito mo, dahan-dahan yun. Di ba? Ang yabang natin ng araw. Di ba? Nakita ko lang. Magpakumbaba. Stay humble. Humble talaga, number 1, humble. Saka kung andyan na ang blessing, nagdadatingan na, baka wala kang paglagyan, tatapon din. Itapon mo sa mga nangangailangan. Kasi puno na eh. Puno na yung kwarto mo eh. Anuin mo. Hindi mo may sara. Hindi mabubulok din yan. So, bawasan mo at para may close mo. Pero wag mo naman pabayaan ng yung family, sarili mo. Saka isa pa, ang business, ang business, hindi araw-araw Pasko. Meron tayong flow ng business pare. Ups and downs. Kaya napaghahandaan mo dapat yan. Kanya ito ngayon, sa atin sa Lupao, mat ng ano ang tawag doon? Gawat. Dapat napaghandaan mo na yun. Na dapat mag-limit ka ng orders, mag-limit ka ng magpaano ka ng mga tao, huwag mo muna sila papasukin, gano'n lang. By the way, sa mga nanonood, gawat means scarcity, parang ano yan, yung crisis, parang mahirap. Parang gano'n, ano. Lalo ngayon, namimili akong balay, ito, ewan ko, nasa topic mo, kawawa ang magsasaka. Ang baba ng balay. Talagang, down tayo ngayon. Kawawa talaga. Since sinabi mo yan, pare, ito, actually yung usually tinatanong ko ano yung mga natutunan mo sa buhay na may share mo. Actually, dami mo na share. Ang gusto nating malaman ngayon, kasi nasa business ka and then may nare-realize ka ngayon na like ang baba ng palay, ganyan. Considering all yung situation na to, pare, saan papunta ang isang Erwin Fiesta? No, now that meron ka na rin na-reach na level ng success,
Pero we're still young, I believe, Yeah. Saan papunta ang isang Erwin Fiesta in terms of career or yung sa journey mo pa sa life mo? Okay, sa akin, hindi pa ako tapos. Actually, dapat nag-ano pa ako, kaya lang, I said to Lord na bigyan mo ako ng stress para may experience mo. Kasi 5 years na from now, gusto ko talaga mag-serve. Kasi I'm an elder in the church. Nag-ano rin ako nag-preach rin ako minsan Ayoko lang sabihin siya, baka matawa kayo Pero nag-ano rin ako. Wag na. Wag mo na sabihin. Baka matawa nga talaga. Hindi, joke lang yun. Yun talaga. Yung natitirang ko dapat, serve my family, serve sa God and my family and one. Then, number 1, yung tatlo. Trust, be humble, maging specific ka sa lahat. Yun lang. Pare, 10 years or 20 years from now, saan mo nakikita yung sarili mo? Siguro sabi ko, andyan na napulfill ko naman na yung, mataas naman na yung narating ko sa politics Sa business, okay na. I have a car, okay na. Sabi ko, matapos na yung anak ko. Kasi, nasa college pa. Matapos na yun, Lord, ako, magdodouble ako sa serve sa'yo, then mag-community ako para sa mga yun, promise mo sa kanya. Kaya bigyan mo ko ng experience kasi yun ang ko sa kanya. Napakaganda pare. I guess ang gandang i-end ngayon yung interview natin kay paring Erwin Fiesta. Napakagandang sinabi mo pare. And just like what we're doing since the very beginning, meron kang question na magagaling sa next natin na guest. Ano yung question na yun? Give me a hard question. Yun yung sinasabi ko yung political career niya. May time pa ba kung sakasakali? Baka makabalik o ano? Actually, ito hindi ko na pinopropose ang magpolitika ngayon dahil iba na. Mag-concentrate kayo sa entrepreneur na sinasabi ni Pare Philip. Business. Kaya lang ang business, napakarami struggle dyan. Down, up, down, up. Pag nag-up ka, alalayan mo na. Huwag mo nang pababayaan kasi nag-down ka na alam mo na yung mga down. Kaya pag nag-up ka, alam mo magda-down ko ulit, alalayan mo na. Okay. Alam mo na dapat nakaready ka na. Kasi ang isang taon pare, may mga dadaan na bagyo yan. 50 or 60 bagyo yan. Dapat napaghandaan mo yun. Dapat yung bubong mo, natabalan mo na. Dapat yung mo na okay na yan. Para nakaready ka. Bumahaman o what, okay ka. Ang ganda. Yan. Paghandaan mo lahat. Ang ganda na sinabi ni Pare Erwin. Actually, na-encounter ko yun before. Kasi sabi nga, di ba, depende sa mindset natin. Meron kasing mga metaphor na nakikita nila yung buhay nila na parang gulong, sabi nga. So, ang gulong kasi, galing ka sa taas, bababa ka, iikot yan, tataas ka uli. Pero pag nasa taas ka, bababa ka. So, depende kung paano mo nakikita Kasi hindi porke na umikot ka, galing ka sa baba, and then umabot ka na sa taas, bababa ka uli. Kasi merong pwedeng puntahan pag nasa taas ka na. Sabi mo nga, i-maintain. Yeah. Bumaba ka man, naka-ready ka. May mga magagawa ka na. Meron ka ng resource for kung paano mo yung pagbaba mo. Dahil naranasan mo na Alam mo na. May experience ka na. Pero meron palang pupuntahan. Alam niyo yung, kumbaga sa relo, yung gear. Ano yung gear? Diba may gear na isa. Humikot ka. Galing ka taas. Tapos, bumaba ka, tapos umakyat ka. Kung may isang gear pa ron, pwede ka na naman umangat Diba? Tapos kung may gear pa rito, pwede ka na naman umangat Diba? So, hindi ibig sabihin na nandun ka sa gear, pag nasa taas ka na, babagsak ka uli. Kasi pwede kang umangat, umangat pa. Walang Tandaan nyo to, last word ko sa inyo, tandaan nyo, hindi araw-araw Pasko. In every business, may sorrow yan, merong down. Ang magagaling na businessman, pa-down pa lang yan. Nung pag na-reach nila yung up, alam na nila. Sila mag-asawa pinag-aaralan na, maggagawat, magtatag-ulan. Alam na nila ang gagawin pag dumaon. Kaya, naka-ready sila. Meron sila pambanat, naka-ready na. Yun. Yan. Sana marami kayo natutunan sa ating kaibigan na si Erwin Fiesta. Maraming salamat, pare. Okay. So, our next natin ngayon. Block Radio. Okay, we're back here at the Black Radio of the Black Studio. So, we're down to our last guest today. So, to give you a quick background,
this good friend of ours also is into banking for the longest time talagang even during school days kasi magaling siya sa math and hindi nakakapagtaka na he made a career sa banking. Now he's working sa isang prestigious bank sa Pilipinas, that's BPI. So welcome dito sa Black Radio, sa Black Studio, paring Gerardo Jing Orofino. Okay, thank you, paring Elip. Ayan. Sige, question ko sa'yo, pare. Hindi ka naman nagkaroon ng ibang karira, no? Right from the very beginning, nasa banking ka na. Yes. Tama ba? Can you share to us, to all of us, ano bang naging karir ng isang Gerardo Orofino? Ayan. Actually, yung tayo napunta ng koleyo na, that is 1990. Nakagraduate tayo ng 1994. Actually, 1994, nag-work na rin ako after the graduation. O hindi actually, hindi bangko yun. That was insular insurance. So, insurance company mo na? Sa insurance company. And then, 1995, ayun, hindi pa siya BPI. Oo. Prudential Bank na. So, from Prudential Bank, actually, minerge ni Prudential Bank to BPI. Binili ni acquisition. So, na-acquire ang Prudential Bank ng BPI. Okay. In-absorb kayo. In-absorb kami. That was 10 years as a Prudential Bank. And then, ngayon hanggang 2025 is 20 years sa BPI. So, you've been into banking for about 30 years now. Yes. Pero you started muna sa insurance for a while. For a while lang yun. For a while. And then, nagbangko na tayo. Sa bangko na tayo. To those who are watching us, na magkakaroon ng karera, naman sa banking, di ba? Ano bang ma-share mo na matututunan natin or yung career ng isang nagtrabaho sa banking industry para? Actually, yun. Medyo napunta ako dun sa bangko dahil medyo may nga tayo sa numbers. Nag-ano tayo ng bookkeeper. So, sa ngayon, iba na yung panahon ng mga kabataan, Gen Z or Gen X ba yan na hindi na yun yung priority nila. Na tumagal sa isang maging loyal or maging loyal. Parang usually palipat-lipat. Ganun ba ibig mo sabihin? Yeah. Ganun na yung mga bagong natin ngayon. Pero pag gusto ninyo, sa simula, actually pare ko, hindi ako naging official. Hanggang ngayon, hindi ako naging official sa amin, naging officer. Ng bank. Hindi ako naging manager, assistant manager, whatsoever. On my 10 years in Prudential Bank, nung 5 years ako, na-recruit ako pare sa Union. Sa Bank Union. Bank Union. May Union din pala dyan, ha? Hindi sa mga factories, pati pala sa bangko, no? Pag nakita mo yung t-shirt ko kagabi, yung BPI, Employees Labor Union, yung puti, may t-shirt ako na ganun. Ayun. Napunta ako doon sa yung dati pang Mayo 1, yung mga gano'n. Talagang mga radical na yung unang Prudential Bank ko na Sa yung 5 years ko ron, naging board of director ako ng So Union. active ka sa Union. Doon sa officer. Naging officer. Okay. Doon naman kasi talagang hindi ka ma-promote or whatsoever. Pero ang tulong mo, yung tutulungan mo mga staff. Mga staff ba? And then, nung na-observe kami ng BPI, and then, meron ulit na pagkakataon, parang 1 year lang ako, na-recruit ako dito ako. Okay. Naging BPI, Employees Labor Union ako. Okay. So, up to now, yung naging ko. Masarap yung makatulong. Actually, from Prudential Bank, kasi yun, bank-wide yan. I mean, yung buong Pilipinas. Nationwide yan. Nung nandun kami, dun sa Union, napupunta kami ng Visayas, Mindanao. Kaya pupunta kami doon. Tapos pupunta kami ng Baguio. Pag may collective bargaining agreement kami,
ayun, na-discuss namin sa mga staff. And then, na-enjoy ko naman yun. And then, up to now, ayun, natapos ko yung actually, ito yung sorpresa. Yung sorpresa kay paring Benedict. Paring nung sabi ko kanina kay paring Andy. I turned on my early retirement, pare ko. Pare ko, retirado na tayo na At your age right now, March 15. Congratulations. March 15. 22. Itong last month lang. Last month. Now that explained yung okay. Kaya sabi ko nga, kung nabibigla kayo kanina whatsoever, yung yung napag-ano ko naman ng 30 years, i-share natin sa natin. That's very good. Ayun, medyo maano yung buhay sa bangko, pero naging masaya ako dahil hindi man ako naging part ng executive, mga managers or whatsoever. Pero yung napuntahan kong labor union, talagang nai-ano ko naman yung parang, ewan ko yung sa leadership ko siguro. And actually, ako, HOA president ako doon sa namin, subdivision namin. Homeowners. Homeowners subdivision. Actually, that was 2002 or 2012 yata o 2012 pa. Yung unang doon sa mismong namin, sa HOA namin, naging presidente ako. Tinayo ko yung talagang yung unang HOA namin. Ikaw founder. Ako yung founder. Kung makikita mo yung articles of incorporation namin, kami yung nauna roon. And then, after 10 years, may pumalit. Ngayon bumalik ako. 3 years na naman na naging presidente. May sabi ko, napupunta ako ron kasi alam ko, dun sa sa union ko, sabi pumupunta ako sa mga Luzon, Visayas, Mindanao sa Prudential. Ngayon, sa amin dyan sa BPI, that was Metro Manila lang kami. Pero malaki si BPI kasi. Kung ang population namin dun sa Prudential Bank dun is 115. Ayun siguro triple ni kasi malaki. Malaki siya. Network, yeah. Malaking siya. Ayala company ang BPI, right? Yes, Ayala company. Yun. Medyo sa ngayon yung naibalik ko kanina na pag talagang na maging loyal ka dun sa siguro matatapos. Hindi mo akalain na natapos ko. Actually, nga nila, talagang nung naglalakad-lakad ako dun sa ibang mga branch na retirado ka na rin. Ganyan, yung mga earlier. Kasi 50 yung inalok nila. Tayo is 51 years old na. So, umano naman tayo. And then, actually, 2 years from now, nagbabalak na rin ako na mag-retire. Nagkaroon lang ng ng early retirement na program nila. Kasi yung itatrabaho mo ng 2 taon, ibibigay na nila. Kumbaga computed na bakit ka pa diba? So that's a big blessing, ha? And then yung si panganay naman, actually nakuha na siya ng tito niya dun sa barko at pabakasyon na siya, nakatapos na siya ng 8 months. Sa Italy kasi siya. So napakaluwag na. Maluwag na. Ayun. Pare, ganda ng sharing mo, actually siguro mag-agree tayong lahat dito mga pare ko na wala nang ibang klaseng banding na hihigit pa rito na makilala pa natin ang isa't isa tulad ngayon namin natin nakikilala sa mga natututunan o nalalaman sa isa't isa. Sabi nga pare, in life there's no such thing as an accident. Accidents are just incidents in God's great plan. Pare, ang tanong ko sa iyo, hindi aksidente na malapit ang puso mo sa union, hindi lang minsan ko. Talagang doon ka napunta di ba? Yeah. Pwede mo bang i-share? Kasi siguro the best way that I could relate, pares tayo, rebelde tayo, di tayo conformist, di ba? Non-conformist, hindi tayo sunod sa ayon na lang kung basta ganyan. Sa'yo, bakit nandun yung naging direction mo, pare? Hindi ko rin hindi ko rin hindi ko rin expected na mapupunta tayo doon talaga sa union. Meron lang din na mga kagrupo tayo. Actually sa UA nakikita ko yung mga aktivista. Tapos
ang mga kasama ko doon sa bangko is taga PUP. Alam naman natin na yung PUP, di ba? Ganun pala yun. Ganun pala yung ano nila. Taga PUP. So, na-recruit ka, di ba? Sabi mo, na-recruit ka. Na-recruit ako noon. At nagustuhan mo naman yung mga layunin, di ba? Yung mga ganyan. Kaya ka rin na sumama. Meron nun. Tapos, ito yung catch nun eh. Kasi sila, yung talagang may mga ganun palang mga aktivista rin na talagang inaano. Sa amin naman, nung pagpasok namin sa union dun sa parang nabaliktad. Although union ka, pero hindi mo talaga naman yung kumbaga, ititirahin yung bangko na ganito, ganyan, kahit ba sabihin mong mababa magpasahod o whatsoever, tatantyahin mo lang din na dapat maging maganda. So, nakukuha sa pag-uusap. Kaya, yung mga nakaibigan ko doon sa bangko na mga PUP hindi rin naman na talagang aktivista na although nasasabi namin na mayuno whatsoever na gano'n. Hindi ka man na brainwash. Pero yung grupo namin na yon, nabaliktad namin yung union na iano mo tong mga kapitalista. Parang yung kumbaga, 'di ba, pag union ka, sasabihin mo na talagang magdi-demand ka. Gusto ko man ng malaking sweldo whatsoever. Hindi ganoon yung nangyari. Very peaceful, very friendly yung naging namin noon. Hindi talaga ganoon Hindi violente, no? Hindi mo napapanood mo sa tipong union talagang strike mga para mga ganyan Hindi siya ganoon. And then ganoon din yung napuntahan ko ngayon tong sa BPI. Hindi rin ganoon ka Talagang peacefully. Alam mo naman yung mga kapitalista talaga na talagang iano mo rin kung ano yung kailangan nila. Lalo ikaw na mayroong na rin, na may negosyo, di ba? Yung tao mo, kailangan mong alagaan yung mga yan Kaya yung iba, nagtatayo nga ng union para, di ba, maano nila yung mga mga bossing yung company nila. Pero yung naanoan ko doon na magandang makatulong doon sa tulungan tulungan. Tapos naano ko nga doon sa HOA namin, sabi ko ang household ko ngayon is 200 na household yan. Tapos times yun 400. Kami 1,000 maano ko kaya tong na to? I-guide ko sila sa mga malilid ko. Naman, successful naman. Actually kahapon may mga yung treasurera ko at saka may mga projects kasi kami. Na tinatapos kahapon kasi hindi ako makasagot. Yung natin. Sabi ko nasa reunion ako, sabi ko. Pare, kunin ko yung sinabi mo. Successful naman. Coming from that word, pare. Anong isi-share mo na naging secret mo rin din sa na-achieve mong success na nagkaroon ka ng early retirement, nagkaroon ka ng unexpected big blessing, and you're a leader, a founder. What can you share naman dun sa mga makakapanood nito? Yung secret mo rin sa success mo, pare. Actually, sa 7 kami magkakapatid Si mother talaga namin ang prayer warrior. Agree ako kay paring Erwin. Talagang sa kanya rin kami. Kay God din kami siya lagi actually si father is police. Hindi niya kami pinahawak ng barel. Ang pinahawak sa amin is libro. Kayo. Mag-aral kayo. Hindi ko iyan tong na to. Basta mag-aral kayo at mag-aral kayo. And actually pare ko, hindi sasabihin ko na I was a product of study now, pay later. Kung makikita nyo yung sa old na si Ninoy, yung naka 500, yung nandun siya sa scholar ako noon. Actually, hindi naman ako pinaaral ni tatay ko, yung mga allowance lang. Pero scholar ako noon. Yung sa UE, chinaga ko yun. Mahirap man yun, pero chinaga ko yun. Scholar ako noon. Tapos, yun nga, hindi kami nakakaano kay at ang prayer warrior namin si mother. Talagang kami naman yung 7 kaming magkakapatid. Lahat naman nakatapos. That's great Alam mo, ang ganda nun na talagang wag makakalimutan yun nandun sa taas, hindi ba? Kasi talagang siya talaga yung magtutulong sa atin, siya magbibigay ng biyaya sa atin, and then hindi lang ikaw nag-share din yung mga ibang kasama natin, mga kumpare natin dito. I really believe pare na
dito magandang i-end itong naging first part. When I say first part, kasi meron pa tayong isang topic mamaya, together naman, na at the end of the day, actually, hindi lang siya yung end Actually, siya yung start. All the honor, power, praise, and glory lagi sa taas, di ba? So pare, thank you for sharing your secrets to success. And then nakita natin at na-realize natin, nandyan ang magulang natin, tumutulong sa atin. Pero of course, nandyan ang ama natin sa taas na talagang gumagabay sa atin, nag-bless sa atin. So with that, I'm wrapping up this podcast, interviewing my friends from Lupao Nueva Ecija. And it's such a blessing learning more from them. We know each other for the longest time, pero there are things today na natutunan din ng bawat isa sa bawat isa, di ba? Because of this great opportunity for us to be together here at the Black Radio of the Black Studio. So once again, thank you very much, and may you like, subscribe, and di ba itong podcast na to, because I firmly believe that you will learn so much or a lot here, And once again, ulitin ko yung sinabi ko kanina, dati when we were younger, na-inspire tayo sa mga idols natin, sa mga tao, sa mga ibang tao, sa mga magulang natin, o sa kung sino man yung mga ina-admire natin. Pero ngayon tayo nagiging inspirasyon, tayo ngayon yung nakarating din sa mga certain level of success sa buhay. So once again, like what I'm always sharing, get tired of just being inspired. Be the inspiration. Thank you so much. Thank you. So, okay. Okay, thank you. Black Radio. Okay, so we're back here at the Black Radio of the Black Studio, and now we're gathered all together. So it's been really it's awesome. Nagkaroon tayo ng bonding natin through that particular parang podcast natin. Actually, it's a podcast that I will share to all. We're just taking this opportunity na to share kung sino man makakapanood that we are having 40th year reunion next year, 2026. Wala lang, this is just an informal thing. So far, nandito tayo sa Black Campsite. Gusto ko lang kayo tanungin, kamusta naman ang naging experience niyo rito, mga pare ko, sa Black Campsite? Very memorable, pare. Memorable, pare Bal? Napakasaya. Sabi ni pare Winston, napakasaya. Ito ba yung eksaktong ina-expect nyo pagpunta rito? Ano ba yung parang in-expect nyo, tapos now that we're very near dun sa pansamantalang pag-farewell natin, ano ba pinagkaiba sa expectation dun sa talagang nangyari dun sa bonding natin? Okay, maganda. Kumbaga, i-ratio natin sa percent. 100%, pare, 101. So, lumagpas. Yes. So, the best. Yeah. Expectation namin, mapasyalan ka, then makita yung business mo. Pero nung andito na kami, yung accommodation mo, wow! Yes, yung expectation namin, sobra, 200%. Thank you so much doon. And of course, syempre, I'm very happy, to host all of you. Why? Siyempre, gano'ng kadalas umuwi si Pare Andy, gano'ng tayo kadalas magsama-sama, hindi ba? Hindi naman madalas, di ba? So, this is an opportunity for all of us, and it's worth celebrating talaga yung samahan natin. Black Radio. Pare Andy, ikaw, ano masasabi mo rin sa natin? Ano sabi mo rito sa stay mo? Ano sabi mo rito sa naging adventure natin dito sa buong bago tayo mag-wrap up? And then, ano masasabi mo rin sa upcoming reunion natin? It's a different level ng experience, pre. Natuwa talaga kami. Yung, alam ko na yung concept mo for business glamping. But yung added adventure na meron yung island hopping, may konting hiking, meron pang ang cliff jumping. I think that's yung another level ng ng glamping or ng like a short vacation. O yun na. So, akin na tayo sa taas. Okay. Okay. Thank you. Maraming salamat. Thank you. Black Radio.